Praise the Lord. Mapagpalang hapon po sa buhay ng mga anak ng Diyos. Amen. Dumating na po muli ang araw ng atin pong pagpupuri at pagsamba, pagdakila sa ating Diyos na buhay. Kaya po, wini-welcome ko po ang buhay ng bawat isa. Lahat po na magjo-join ng ating Facebook Live Worship Service. Welcome po kayo. At hayaan po natin na maghanap tayo ng lugar na kung saan malaya nating mapapupurihan ang ating Diyos at malaya rin ang Panginoon na makadalaw sa ating mga buhay. Kaya po, ang bawat isa ay inaanyayahan ko na pumikit at ang bawat isa po na narito sa hapon na ito, tayong lahat ay magtaas ng ating mga kamay sa harapan ng ating Panginoon. Joyful and great day that you have given.
we sing your name, O Lord God, all the enemies flee, sickness and diseases healed, weak people, O Lord God, not strong, O Lord God, when we sing your holy name. Yeshua, come on, Yeshua. Worship you, Lord. We worship you. We worship you. We lift up your name, my Lord. We worship you, Yeshua. Yeshua. Oh God. Lahat ng kapangyarihan sa'yo ang lahat, Panginoon. Yours is the kingdom. Yours is the kingdom. Yours. Ikaw lamang ang may kakayahan, may kapangyarihan upang iyong power muli, Panginoon. Ang mga ina, ang mga magulang sa araw na ito, Diyos, itinataas mo namin ang kanilang mga buhay sa oras na ito. Itong gabay na ito, ang araw na ito, inakda mo para sa kanila, Panginoon. Lord, nasa iyo ang kapangyarihan upang sila'y palakasin. Nasa iyo ang kapangyarihan upang sila, Panginoon, ay tulungan, empower. Yours, Lord, and yours is the King. Nasa iyo ang kapangyarihan. Lord, bless all of your people, especially the mothers. It's the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Nasa iyo ang kapangyarihan. Thank you, Jesus Christ Almighty. Salamat, Panginoon, ngayon pong hapong ito, Diyos na buhay. Hayaan mo, Panginoon, ang iyong puso ay may baba sa mga oras dito. At hayaan mong mag-manifest, Panginoon, ang aming mga pananalangin para sa mga specific, Panginoon, na tao, Panginoon, Diyos na buhay sa araw na ito. Especially sa mga nanay, Panginoon. Sa mga magulang, Panginoon, Diyos na buhay. Na sineselebrate, Panginoon, ng mga bansa, o Diyos. Lalo pa sa mga taong nag-a-appreciate nito. Ay walang iba kundi, Panginoon, ang aming mga nanay. A Mother's Day, Panginoon. We pray, empower all the mothers right now, Lord God. Ikaw lamang, Panginoong Jesus, ang may kakayahan, may kapangyarihan
upang sila'y palakasin, upang sila'y baguhin, upang sila'y i-empower, upang sila'y tulungan. Ikaw lamang, Panginoon, ang magagawa lang namin sa kanila, Panginoon. Sila'y ipanalangin, magdeklara ng mga bagay, ng mga pangako mo para sa kanilang mga buhay. At ito'y mangyayari, Panginoon, sapagkat 2-3 nagkatipon sa iyong pangalan, nagkaisa sa paghingi sa pananalangin. Ipagkakaloob mo ito, Panginoon, Diyos na buhay. Especially nagtitipon kami at nagkakaisa sa araw na ito para sa mga nanay. In Jesus' name we pray. Holy Spirit, take over. In Jesus' name we pray. Amen, 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 amen. Oh, praise God. So, magandang hapon sa bawat isa sa atin. At bago ako makapagsimula, ako'y bumabati ng Happy Mother's Day sa lahat po ng mga nanay. Ayan, sa Summer Point ng mga magulang, maging man sa mga kapitbahay natin ng mga nanay sa Summer Point, at maging man sa mga magulang natin na mga nasa bahay, nasa tahanan o nasa ibang mga lugar. Ayan, Happy Mother's Day sa kanila. At ang araw na ito ay special para sa Panginoon, para sa mga nanay. Marami tayong syempre sinasaliksik kung ano yung word ng Panginoon, ano yung message ng Panginoon, ano yung message ngayong araw ng linggo. Pero in-impress ng Panginoon sa akin na bigyan natin ng pansin ng mga nanay. Ang mga nanay, why? Sapagkat malaki ang magagawa ng mga lingkod ng Diyos at ng mga kapatiran, ng mga manggagawa sa mga nanay sa mga oras na ito sa pamagitan ng pananalangin para sa kanila. Amen? Tayo bang mga naririto na mga manggagawa ay willing ba tayo na maglaan ng panalangin mamaya sa mga magulang, sa mga nanay? Tandaan po natin, love your neighbors. Ang ibig sabihin nun, mahalin natin ang ating kapwa, na hindi lamang ang ating sarili ang ating bigyan ng pansin, kundi bigyan din natin ng pansin yung mga tao sa paligid natin, yung neighbor natin. Especially, hindi lang ito basta neighbor, kundi ito ay nanay mo. Kundi ito ay nanay mo. Kundi ito ay nanay. Amen? Hindi lang siya basta na kapatid, kundi ito'y nanay. Tandaan natin, walang pamilya kung walang nanay. Hindi ka nabubuhay ngayon, hindi ka nabuhay ngayon kung walang nanay. Nagsimula ang buhay ng tao dahil merong nanay. Ang lahat ng mga tao ngayon dumadami dahil may nanay. At tandaan po natin, mamaya magbibigay tayo ng mga video rito. Pero bago yan, magbasa muna tayo ng ating Biblia sa 1 Kings chapter 3 verse 16. Pagkatapos may dumulog sa hari na 2 babaeng nagbibili ng panandaliang aliw. Ang sabi ng isa, mahal hari, kami po ay babaeng ito ay nakatira sa isang bahay. Nanganak po ako, at pagkalipas ng 3 araw, nanganak din ang babaeng ito. Wala po kaming ibang kasama roon. Isang gabi ay nadaganan po niya ang kanyang anak, at ito'y namatay. Bumangon po siya sa kalaliman ng gabi, samantalang ako'y natutulog, kinuha niya sa tabi ko ang aking anak at dinala sa kanyang higaan, at inilagay sa aking piling ang kanyang anak na patay. So kung babasahin ko pa po masyado pang mahaba, ikukwento ko na lang po itong nangyari dito. Meron pong 2 nanay. 2 nanay na kung saan sila po ay nanganak. At nung sila'y nanganak, parehas, halos sabay, itong nanay na ito si Nanay A po ay pumunta kay Solomon, kay King Solomon, at si Nanay B din ay nandoon. Nagsusumbong itong si Nanay A, at ang sumbong nito, sapagkat yung kanyang anak ay kinuha nung Nanay B. Dahil sapagkat si Nanay B, yung kanyang anak, habang natutulog si Nanay B, nadaganan niya yung kanyang anak. At nung nadaganan ni Nanay B ang kanyang anak, namatay yung kanyang anak. Tapos si Nanay A, mahimbing yung tulog ni Nanay A, kinuha ni Nanay B yung anak ni Nanay A. Okay? Yung sanggol, kinuha nung Nanay B. Tapos ipinagpalit niya ito sa kanyang anak na patay. At inilagay ito kay Nanay A sa higaan. At nagulat si Nanay A, paggising niya ng umaga, pagkagising sa umaga, nagulat siya sapagkat yung anak niya ay nag-iba.
nadama niya at nakikilala niya ang kanyang anak na hindi ito anak ko. At napagtanto niya, ito'y kinuha ni Nanay B. At ito'y nagsumbong kay Solomon. At si Solomon ay mayroong wisdom upang paano i-judge, paano husgahan ang tama at mali. Makatarungang husga. At itong si Nanay A nagsumbong, at nung nagsumbong, gumawa si Solomon ng solusyon para malaman kung sino talaga yung nagsasabi ng totoo. Si Nanay A, pagsumbong kay Solomon, sinabi dito, kaya sinabi ni Solomon sa isa, sinasabi mong iyo ang buhay na bata at kanyang patay. At sa ikalawa, ang sabi mo na may iyo ang buhay at kanyang patay. Kaya iniutos niya sa isang kawal na kumuha ng isang tabak at dinala nga sa kanyang isang tabak. Sinabi ng hari, hatiin ang batang buhay at ibigay ang kalahati sa bawat isa. Nabagabag ang puso ng tunay na ina si Nanay A at napasigaw siya, wag po kamahalan, ibigay na po ninyo sa kanya ang bata, wag lamang hatiin. Nalaman ni Solomon ang nagsasabi ng totoo ay si Nanay A. Sapagkat sinabi niya, wag po, ibigay niyo lang po yung bata, wag lang po hatiin. Pero sabi ni Nanay B, hindi, patayin niyo na yung batang yan. Bakit nasasabi ni Nanay B, patayin niyo na yung batang yan. Patayin niyo na yung batang yan. Sapagkat alam niyang hindi niya naman anak talaga yon. Sapagkat si Nanay A, ang tunay na magulang, ang nanay na huwaran, ay ipinakita ng Biblia na tulad ng ating mga naririnig sa mga magulang, sa mga testimonya ng magulang, nag-giveaway sila for the sake ang para lang mapabuti, mabuhay ang isang anak. Sila'y nagsasakripisyo, bagamat masakit sa kanila na mawala. Tulad nung nanay na ito, malasakit para sa kanya na para bang mahihiwalay siya sa kanyang anak. Pero mabuhay lang ang anak. Mabuhay lang ang anak. Minsan na mga magulang natin sa mga nag-iibang bansa ng magulang natin na OFW, mga nanay, masakit sa magulang na ang mga magulang na ito ay nag-iibang bansa para lamang sa kanilang mga anak. Para lamang sa future ng bata makapagtapos ng pag-aaral. Para lamang may makain sa loob ng isang araw na 3 beses makakain na mayroong pang snack, may merienda pa. Para lamang magkaroon ng baon ang isang bata na nangangarap din na makapagtapos ng pag-aaral. Pero sa isang nanay, minsan pipiliin niya pa mapalayo sa kanyang anak, bagamat ito'y masakit at makirot, mapaganda lang at mabuhay lang ang kanyang anak. Sapagkat sa totoong magulang, hindi ako naniniwala sa mga totoong nagmamahal, masaya sila na lisanin ang kanilang mga anak. Sa totoong sin lang, based sa mga testimony ng mga OFW po natin sa ibang bansa, makirot, mahapdi ang kanilang mga karanasan na iwan ang kanilang mga anak sa Pilipinas para lamang makapag-ibang bansa at matustusan ang pangangailangan ng kanilang mga anak. Katulad nun nangyari, sige po, okay na po, mabuhay na lang po siya kaysa po siya mamatay. Samantalang si Nanay B, yun ang kanyang lengguwahe. Mamatay na yan. Palibasa, wala siyang malasakit. Maraming mga magulang sa mga oras na ito, kung papakinggan natin ang kanilang mga testimonya, mula nang isinilang ka, mula nang isinilang ako, marami ka pang hindi nalalaman. Marami pa rin akong hindi nalalaman. Hindi lahat ng mga magulang ay kinukwento ang kanilang past life. May mga past na nakakahiyang ikwento sa kanilang mga anak. Pero minsan hindi na lang ito sinasabi ng magulang. Pero kung bibigyan mo ng pagkakataon
na makapag-open ang mga magulang sa mga counselor, sa mga lingkod ng Panginoon. Magugulat ka, ang dami nilang mga testimonya na hindi alam ng kanilang mga anak kung paano nagsakripisyo ang magulang para lamang maitaguyod ang buhay ng mga anak. Katulad sa bidyong ito, ito'y larawan na nangyayari at nagaganap. Nagaganap po ito, realidad po ito. Mamaya na Hardy yung pangalawang video, no? Ayan. Ayan. Okay. So, nawala. Medyo naglolo ko lang po ng konti na po. Ayan. Isang katotohanan nangyayari sa isang pamilya. Medyo mahina lang po yung connection pero hintayin po natin. Ayan, connected na po siya. Connected, please wait. Ayan, praise God. Ayan. Inyong mapapansin, masaya ang tatay, masaya ang nanay na nagkaroon sila ng isang anak, batang bata, 1 taong gulang. Naglalaba ang anak habang naglalaro ang isang 3 taong gulang na anak. Multitasking ang nanay. Dumating ang 5 taong sa buhay ng bata, sinelebrate ito ng magulang. Birthday party. Masaya ang mag-ina. 10 taong gulang na. Medyo nagsusungit-sungit na yung bata. Aba, 14 years old na. Nagti-TikTok na. Ano? 14 years old na yung bata na kung saan eto na, natuto ng mag-TikTok. Natuto na siya na mag-Bigo. Bigo ba yun? Bigo Live? Ayan. So, natuto na siya na mag-party-party sa pamagitan ng pagsasayaw-sayaw. Mapapansin natin. Pansinin natin yan. Ganyan ang nangyayari. Realidad po yan. Eto na, 16 years old na siya. Sumasagot na po ang bata. Nakikipagtalo na po ang bata sa kanyang nanay. Hindi ba minsan tayo mga kabataan, minsan ganyan? Nung umidad tayo ng mga 14, 15, 16, skater, rockista, naging gangster, Diyan yung mga ganyang edad na yan yung nagiging masyadong palasagot ang mga bata. Tama ba? Yung mga ganyang edad ng 14, 15, 16, hindi ba dyan tayo para bang nagiging parang pariwara yung buhay natin na yan, di ba? Naging tambay yung iba, naglalayas yung iba, etc., etc. Sumasagot sa magulang. At dahil sa kakasagot sa magulang, yan, sinampal po siya. Sino nung nakaranas dito
sa mga nanonood sa inyo na mga kabataan na minsan sinampal ng nanay, na minsan sinapak ng tatay, na minsan ay talaga man nahataw ng balinghoy, nahataw ng yantok, nahataw ng walis tambo, nahataw ng ano pa yung panghataw pag belt, sinturon, more, nahataw ng hanger, ano pa, nahater ng tsinelas, meron pa ba? Nahater ng sandok, ano pa ba? Nabato ng pinggan o upuan. At bakit nagagawa ito minsan ng nanay? Di ba ang mga nanay minsan nabibigla lang yan, yung halimbawa, sumasagot, yung tapos yung bata, mama. Tapos ayan, ang bata kapag 5 taon lang, napalo mo, iiyak, pero kayang suyuin. Pero pag edad na ng 16 years old, ang hirap ng suyuin ng isang bata. Ang isang dalaga, isang binata, actually kapag mga ganyang edad, naglalayas. Na-experience mo na bang maglayas? Na-experience mo na bang iwan ng nanay mo sapagkat nasaktan ka niya? Hello mga kabataan, di ba? Diyan sa Facebook natin. Alam nyo ba, sabi nga ng magulang, kapag ang magulang ay nanampal o nagbigay siya ng para bang pagtutuwid sa kanyang anak, hindi alam ng mga anak na ang magulang ang masyang nasasaktan. Tama ba mga nanay? Kapag pinapalo nyo ang inyong mga anak na bata, hindi kayo masaya. Bagkus kayo ang siyang nasasaktan kapag pinapalo nyo. Kaso wala kayong magawa. Kundi kailangan nyo yung gawin para lang maging lumaking mabait yung bata. Lumaking hindi pala sagot yung bata. Ano po? Okay. Tignan ninyo, dahil medyo may edad na siya, 16 years old na, sinampal, nagtampo, nasaktan, ginawa nung bata, eto na, 18 years old na. Kaya ko na mama, malaki na ako, 18 years old na ako eh. Hindi ko na kaya. Sa bahay na ito, corny, KJ, sa bahay na ito, magulo. Aalis na ako, maglalayas. Naglayas po siya. Pero ang kanyang magulang, almost ilang years siyang hinihintay na tumawag man lang, dumalaw man lang, pero halos wala. And after 2 years pa, ayan, iyak na iyak yung nanay sa pagkamis. Alalang-alala yung nanay sapagkat hindi niya na nakita yung kanyang anak. Pero after ilang years, after 20 years, almost 6 years, 18 naglayas, after 6 years bumalik, eto, broken hearted, broken, hello. Minsan, kapag malakas ang bata, layas doon, layas dito, punta sa malayo, punta rito, kasamang barkada, kasamang kaibigan, pero yung nanay na nasa loob ng bahay, naghihintay lang. Na-experience ko po yan, naglayas ako minsan, ng mga ganyang edad, mga 14, akala ko, yung paglayas ko, akala ko, mapapabuti ako. Ngayon pala, yung nanay ko, Happy Mother's Day sa nanay ko, ay nabalitaan ko, umiiyak, malungkot. Sabi ko, mahal pala ako ng nanay ko, miss ako. Ayan, napauwi ako ngayon, nabigo, umuwi ako, hindi naging maganda yung paglalayas ko. Dahil mahirap naman talaga maging maganda ang buhay kapag naglayas ka. Amen? At ito, bumalik siya, broken. At ano naman ang response ng magulang? Pinaghain pa siya, kinomfort po siya. Ganyan po ang nanay. Na-experience yun na po ba yan? Kinomfort po siya. Pero yung iba minsan nag-open Pastor, ako po naglaya, pagbalik ko mas patay ako sa nanay ko. Yung ganyan, Pero 6 years siguro hindi naman siguro ganun yung karamihan. 6 na taong ka nawala, pagbalik mo papalayasin ka.
dahil sa ginawa mo. Pero ang totoong nagmamahal at totoong may malasakit talaga ay ito. Sinishare ko po sa inyo. Ayan. Yan. Na-realize nung bata na mahal talaga siya ng kanyang nanay, gaano man kalaki ang kanyang mga kasalanan, gaano man kalaki ang kanyang pagkukulang, siya man ay nagrebelde, umalis sa kanilang bahay, still, pinatawad pa rin siya ng kanyang nanay. Ganyan ang mga nanay, marunong magpatawad at nagpapatawad. Kahit gaano kalaki ang pagkukulang ng isang anak, isang lapit lang ng isang bata sa kanyang nanay at humingi ng tawad, still ang magulang ay mapagpatawad at patuloy siyang tatanggap. At patuloy kanyang tatanggapin anuman ang ating mga nagawang kasalanan. Ito, malaki na siya. Mag-aasawa na. Nandiyon pa rin yung nanay. Siyempre, sino pa ba ang mga umiiyak pagdating sa kasalan? Karamihan ng mga kasalang napuntahan ko, ang mga nanay ang siyang umiiyak. Bakit? Ganyan nga kasing magmahal ang mga nanay. Hindi na natin sila pwede nasabihin, corny mo naman, mama, bakit ka umiiyak? Wala tayong magagawa. Ganyan kalaki at kalawak ang pag-ibig ng mga nanay sa kanilang mga anak, sapagkat mawawalay na yung kanilang anak sa piling nila. Magkakaroon na ng sariling tahanan. Kaya malungkot ang mga nanay pagdating ng kasal, pero kinakaya na lang nila kasi talagang nasa Bible naman na ikakasal talaga yung anak, yung bata kapag nasa tamang edad na. Sinuportahan pa rin siya hanggang kasalan, hanggang siya kinasal. Ito ba ang totoong realidad? Nung ikinasal, after ilang taon, nagka-anak yung kanyang anak at nagkaroon na siya ng apo. At karamihang nangyayari, sobrang pagmamahal ng mga nanay ang nag-aalaga pa rin ay ang kanilang. Ayan, sino? Ayan. Nanay pa rin. Okay. Totoo po ba yan? Realidad po yan, nangyayari po yan sa bansang Pilipinas. Ganyan po, kalaki, kalawak ang pagmamahal ng isang nanay. Kaya mapalad po kayo kung meron pa po kayong mga magulang ngayong kasama sa bahay. Meron po kayong kasama na kung saan buhay pa ang nanay ninyo. At pansinin ninyo kapag kayo'y nagkaanak, talagang nagmamahal sila at mahal na mahal nila ang kanilang mga apo. Amen? Kaya praise God, yan ang realidad. Family photo na. Sa kabila ng nakaraan ng anak, still, dahil sa magulang na mapagmahal, buo pa rin ang pamilya. Amen? Yan ang realidad na nangyayari. Ano man ang pagkukulang ng mga anak, as long as na ang mga anak ay pumabalik sa mga magulang, patuloy na mananatili at magiging buo ang isang pamilya kapag merong isang batang marunong na lumapit at humingi ng tawad sa kanyang magulang at i-appreciate ang magulang. Still, family photo at mga selfie, mga picture kasama ang mga pamilya ay patuloy na mangyayari at magaganap yan. Mahal na mahal tayo ng ating mga magulang. Amen po ba? Yan, praise God. So mamaya na po yung isa pong video. Ayan, so okay na, Jabi? Salamat sa'yo. Ayan, praise God. Makapansin po natin, mamaya po meron pong last video po, bukod po sa video na ito. Nais ng Panginoon na may empower ng mga nanay ngayon. Mga Kristiyanong tulad ko, huwag nating baliwalain ang araw ng mga nanay sa araw na ito. Hindi nang natin sila minsan na-appreciate dahil sa familiarity. Familiar tayo sa kanila. Pero tutusin lang, kung alam mo lang kung paano sila nananalangin para lang ma-survive ang inyong buhay. Kung alam nyo lang, may mga magulang na kung saan, katulad ni Elijah,
Si Elijah isang propeta. Concerned din siya sa nanay. Merong isang nanay na kung saan ang nanay na ito ay nagkaroon ng problema. Isang malaking problema. Pansinin ninyo, ito yung revelation. Bakit naisulat sa Biblia na merong isang magulang na mumroblema at ang problema niya ay ang kanyang anak sapagkat ang kanyang anak ay namatay? Bilang isang nanay, hindi man ako nanay, pero kung titignan natin at pag-aaralan natin at mga testimony ng mga nanay, ang pinakamalaking problema sa kanila na problema ay ang kanilang mga anak. Namumroblema sila sa pera para sa kanilang mga anak. Namumroblema sila sa trabaho, ang isip pa rin nila ay para sa kanilang mga anak. Ang lahat ng ito, ginagawa nilang sakripisyo, ang lahat ng ito ay para sa kanilang mga anak. Kaya nung namatay ang anak, hindi yun biro, hindi lang basta problema, malaking problema. At naisulat sa Biblia na merong isang nanay na namatayan ng anak at siya ay humingi ng tulong sa buhay ni Elijah. Ito yung maganda dito. Alam nung nanay kung saan siya tatakbo. Sa kapagkat alam nung nanay sa pamagitan ng panalangin ni Elijah, ay kaya siyang matulungan nito. Prayer lang. Amen? Kaya nga hindi ina-underestimate ang kapangyarihan ng panalangin ng mga lingkod ng Diyos. Hindi kinakailangang i-underestimate ang kapangyarihan ng mga manggagawang may Diyos, may Panginoong pinaglilingkuran na marunong magdeklara, tinuruan ng Diyos na magdeklara, tinuruan ng Diyos na mag-pray. Pumunta siya kay Elijah. Wala namang masyadong kayamanan si Elijah para siya itulungan. Wala namang milyong-milyong pera si Elijah. Pero alam nung babae na yon na may Diyos si Elijah. At ang mga magulang na wais na magulang, kapag may problema, ang pinaka-the best dyan, lumapit. Sila yung mga taong humihingi ng panalangin kapag may problema. Sila yung mga taong, Pastor, papray naman po. At sila yung mga taong kung natutunan silang mag-pray, nananalangin, nagpipray kapag may problema ang anak. Amen? Pumunta siya sa kay Elijah. Elijah, may problema ako, namatay ang aking anak. At binuhay ng Diyos yung bata, yung anak. Dahil may nagpray, nanalangin sa Diyos at tinulungan yung nanay. Kaya kung tayo halimbawa ako, kung babalawain ko ang araw na ito, kung si Elijah na isang propeta at maging man ng Diyos ay binibigyan ng pansin ng mga nanay na may problema sa buhay. At ito rin yung revelation na may mga nanay sa mga oras na ito, sa mga araw na ito, sa mga panahon na ito, nangangailangan ng panalangin nating mga anak ng Diyos. Kung maglalaan ka man lang ng prayers sa kanila ay sapat para sila naman ay makaranas naman kung sila may problema sa mga oras na ito, sa mga oras na ito, sa mga araw na ito, Mother's Day, kung na sila ay nag-i-struggle, yung iba ay gusto na magbigti, gusto nang gumip up, hirap na sa buhay, at hindi natin nalalaman na ganoon na pala yung kalagayan nila. Sa mga oras na ito, bilang Kristiyano na inuutusan ng Diyos, mahalin mo ang iyong kapwa, at hindi lang kapwa, kundi mismong nanay mo, na inaatasan tayo ng Panginoon sa oras na ito, oras po na ito, araw ng mga nanay, na mag-usal ka ng panalangin para sa kanila. At sa mga nanay sa mga oras na ito, na mga magulang ngayon, kailangan nila ang panalangin para sa kanila. Kaya ito yung mission sa mga oras na ito is to pray for them, to declare the word of God. At magugulat ka, si Elijah ay mayroong disipulong pangalan Elisha. Si Elisha ay nagkaroon din ng karanasan na meron ding isang magulang na Shunammite woman. Lumapit sa kanya sapagkat itong Shunammite woman na ito namatayan din ng anak. At itong Shunammite woman na ito, hinanap niya si Elisha kahit gaano kalayo, hinanap niya ito
sapagkat alam niya na yung lingkod ng Panginoon na yun na si Elisha ang makatutulong sa kanya. Sapagkat hindi na biro, hindi lang basta finances ang problema. Buhay ang problema. Namatay ang kanyang anak. Ang mga magulang, pansinin niyo po, ang mga magulang kapag may sakit ang anak, sakit lang po ito, hindi pa ito namamatayan ha, sakit lang. Halos magkaikot-ikot na ang isip ng magulang sa kakahanap ng solusyon para masolusyonan ang isang anak na may sakit ng karamdaman. Hinaharap niya na ang kahihiyan, kahit parang nakakahiya na lumalapit sa maraming mga kaibigan, sa mga tao, baka nakakahiya, para lamang ang anak ay gumaling sa karamdaman. Ito, hindi lang sakit ng karamdaman ang problema, kundi namatay ang kanyang anak. Hindi, bukod po ito kay Elijah, si Elisha, ganun din. Naisulat din sa Biblia. At bakit naisulat si Biblia? Sapagkat ino-honor ng Panginoon ang mga nanay. Tandaan natin si Jesus Christ nung nasa krus ng Kalbaryo. Anong sinabi niya sa kanyang alagad? Kasama sa 7 wika. Sinabi sa kanyang alagad, narito ang aking ina. Ipinatagubilin ni Jesus sa kanyang alagad ang kanyang ina. Bakit? May concern ng Panginoon sa kanyang magulang. Kung si Jesus ay nagbigay ng halimbawa na bagamat siya'y Diyos, bagamat siya'y Panginoon, inonor niya pa rin ang kanyang magulang hanggang sa malagutan ng kanyang hininga. At tayo ngayon mga kabataan, o kung may hindi na kabataan, sabihin natin may asawa na din at may buhay ka pa, buhay pa yung magulang, buhay pa yung magulang mo. Sa mga oras na ito, mag-usal ka ng dasal, mag-usal tayo ng panalangin sa kanila. Ang nakikita lang kasi natin minsan yung kanilang mga salita, yung wika nga yung mga reklamo ng mga bata, mabunganga, puro sermon. Yun ang nakikita natin sa kanila. Pero hindi mo nakikita kung bakit ba siya nagkakaganon. Hindi mo natin alam ang pinagdadaanan nila dahil minsan hindi sila nag-o-open. Ang nakakaalam minsan yung asawa lang talaga. Kung wala ng asawa, single mom na, paano na? At mapapansin natin dito, pinagaling ng Diyos ang problema. Sinusolusyonan ang problema, tinanggal, at ng Diyos nagbigay ng solusyon. Why? May nagpray, Elisha. Ikaw ang Elijah, tayong Elisha. Sa mga oras na ito, tayong Elijah, tayong Elisha. Sa mga oras na ito, para ipag-pray sila, ipanalangin sila. Yun yung word ng Panginoon. At huwag nating i-underestimate ang prayer mo. Huwag mo i-underestimate ang kapangyarihan ng panalangin mo para ipag-pray ang nanay mo. Kung may conviction ang Lord na may word ang Panginoon, ipag-pray mo ang nanay mo sa mga oras na ito. Ipag-pray mo. Dahil hindi mo alam kung ano nang nangyayari sa kanya. Hindi natin alam kung anong magaganap sa mga darating na araw, buwan o taon. That's why pinagpipray tayo ng Panginoon to pray for them right now. At bago ako magtapos, at bago tayo manalangin sa kanila, meron po tayo isang video na papanoorin pa. Last video po ito. Kita? Wag. Oh, okay na. I love you forever. I love you forever. I love you forever.
love you forever. Wait, let's get a pic. I got a better idea. I'll love you forever. Hello? You heart. Love you forever. I love you forever. Mama Dina Santos, I love you forever. At sa mga kabataan na naririto, ngayon kung hindi nyo pa nababati ang mga nanay ninyo na Happy Mother's Day, batiin nyo na. At kung hindi nyo pa kayo nakapagsalita ng I love you sa kanila, mag I love you na kayo sa mga oras na ito. Kailan pa nila maririnig ang salitang I love you kung patay na sila? Kahit anong sigaw mo na I love you, hindi na nila maririnig yung salitang I love you. Pastor, hindi po ako lumaki. Sa bahay namin, corny po yung mga ganyan. Ganon din po sa bahay namin, corny yan. Pero dahil ako po ay nabuksan, kailan ko pa sasabihin yun? I love you forever. Ma, I love you forever. At sinabi ko yung kanina, nanay ko, I love you, ma. Yan. Tayo lahat ay pumikit sa mga oras na ito.
sinabi mo, sinabi ng utos mo sa amin, igalang mo ang iyong ina at ang iyong ama. Ino-honor po namin sila sa iyong harapan at tinataas ang mga nanay po namin sa mga oras nito. Sa iyong mga kamay po namin, Panginoon, sa ngalan ni Jesus. 2, 3 nagkatipon sa panalangin at nagkaisa. 2, 3 nagkatipon, nagkaisa sa panalangin. Lord, nagkakaisa kami. Ang aming mga magulang, ang mga nanay sa mga oras na ito, mga nanay sa Summer Point na mga kapatiran po namin, tinataas po namin sila sa iyo. May mga problema sila, Panginoon, ang tanging magagawa lang po namin ay panalangin sila. Na may mga bagay na wala kami, Panginoon, at wala sa amin. Pero ikaw ang meron, Panginoon, para sila bigyan at tulungan. Pero mas malaking magagawa ang kapangyarihan ng panalangin, Panginoon. Naniniwala ako sa kapangyarihan ng panalangin, sapagkat kahit gaano mang kalalim ang isang problema, ay nasusunod sila, no, Panginoon. Dahil may mga nananalangin, may mga nagpipray ng mga anak para sa kanilang mga nanay. Dahil minsan na rin kaming pinagpray ng aming nanay. Minsan na rin kaming pinagtanggol ng aming nanay. Minsan ng kanilang buhay. Mahapdi, makikirot ang kanilang pinagdaanan. May salba lang ang aming buhay. Nagtrabaho, Panginoon, sa mga trabaho, Panginoon, Diyos na buhay, na para ba nakakahiya? Maraming mga pinagtiisan sa buhay, hinarap sa buhay, para lamang, Panginoon, may taguyod ang aming buhay. Sila ang laging namumroblema sa panggastos, pagkain araw-araw, para sa aming mga anak. Sila ang laging, Panginoon, namumroblema. Hanggang sa kami lumaki, hino-honor namin sila. Wala kami kung wala sila. We honor them, my Lord God. Tinataas namin sila sa iyo, Panginoon. Bless them, Lord. Deserve all glory, only you. Help them right now. Send your angels. Heal them kung sila may sakit. Sakit, Lord, heal them. We pray for them right now. In the name of Jesus. Strengthen them, Father. Kami nagkakaisa sa mga oras na ito sa ngalan ni Jesus. Strengthen. Strengthen mo ang mga nanay. Strengthen mo ang mga nanay. Sila'y nangihina ngayon. Sila'y namumroblema ngayon.
Panginoon, ay bilanggo ng kaaway, bilanggo ng kanilang nakaraan, ng kanilang past life. Release deliverance for them in the name of Jesus. Release deliverance for them. Deliver them in Jesus' name. Deliver them, save them, my Father. Fill them with your Spirit. Hallelujah, for you alone, for you alone deserve all glory. For you alone, Lord, salamat sa aming mga nanay. Minsan lang sila mamumuhay sa mundo. For you alone deserve all glory. Father, we love you. Let's pray for you alone, Lord God. Maraming mga kabataan galit sa kanilang mga nanay. Nakikita lang nila ang kanilang ang pagkakamali ng nanay sa kasalukuyan, pero hindi nila nakita ang sakripisyo ng magulang nung sila'y bata pa. Kung paano sila pinalaki. Kung paano sila pinakain at hinanapan ng pagkain, hinanapan ng budget. Paano inaruga, inalagaan. Paano lang mapaganda ang bukas. Paano nagsakripisyo ng ibang bansa. Hindi yung madali sa kanila, masakit yung para sa kanila. Kayo mga kabataan, magpatawad kayo sa inyong mga nanay kung minsan sila'y nagkulang, nagkasala. Maaaring ito'y bunga ng kanilang mga nakaraan sapagkat sila'y biktima din ng kanilang past life. May mga past ang ating mga magulang na hindi natin alam na biktima lang sila kung bakit sila minsan naging gano'n ang buhay. Tinuro sa akin ng Panginoon yun, na sila din ay biktima, na nangangailangan ng Diyos, nangangailangan ng comfort, nangangailangan ng pagkakilala kay Jesus, nangangailangan ng kalinga, nangangailangan ng pagmamahal. Sabagang may culture din silang kinalakihan. At si Jesus lamang ang may kakayahan at may kapangyarihan para mabago ang bawat isa, ang bata at ang nanay. Mahalin natin ang ating mga magulang. Come on. Instrumental at tayong lahat habang kayo ay naririto na naging instrumental ang instrumental worship. Mag-ano kayo ng panalangin sa inyong mga magulang. Kahit sa pamagitan ng isip, at kung kaya niyo magdeklara, magsalita. Kung hindi naman, sa time team na panalangin. Habang kami ay nag-worship, ipanalangin niyo sila, ang inyong mga magulang. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserve all glory. At sa mga oras na ito, sa mga bata na wala pang kakayahan na ipag-pray mga magulang, narito kami, O Diyos, sa mga oras na ito, sa ngalan ni Jesucristo.
Ang mga magulang sa mga oras na ito, Panginoon, ay patuloy mong ipagpalain. Patuloy na sumakanilang lakas mo na galing sa iyo. Ang kapayapaan, ang mahabang buhay, ang proteksyon sa lahat ng uri ng sakit ng karamdaman, ang abilidad, ang karunungan, ang knowledge, Panginoon. Sumakanila ito sa mga oras na ito, Diyos. Sa ngalan ni Jesucristo, mga kapatiran sa Summer Point na mga nanay, sumain niyo ang pabor ng Panginoon, ang tulong ng Diyos, ang lakas ng Panginoon, ang kapayapaan ng Panginoon. Ilayo kayo ng Diyos sa kasamaan, ilayo kayo ng Diyos sa kasalanan, dalhin niya kayo sa kanyang perpektong kalooban. Mangyari ang kalooban niya sa iyo na kayo ay itaas ng Panginoon. Magandang plano ng Panginoon sa inyong mga buhay. Sumain niyo ang pagpapala, ang sigla at lakas na kayang mapagtagumpayan ang anumang uri ng pagsubok sa buhay. Anumang mga battle sa loob ng bahay, sa asawa, sa trabaho, sa pangangailangan pinansyal, sumayin niyo ang isang lakas na kung saan masosustain ang inyong paglilingkod sa Panginoon hanggang sa matapos ninyo ang misyon ninyo sa lupa. Pagpalain ng Diyos sa inyong mga buhay. Salamat sa inyong mga sakripisyo sa inyong mga anak. Salamat mga nanay sa inyong walang sawang pagod sa paglalaba at pagluluto, pag-aasikaso sa inyong mga anak, sa pag-iisip para sa inyong mga anak, para sa kanilang kinabukasan at pangangailangan. Salamat sa inyong mga buhay. Salamat sa inyong mga buhay. Salamat sapagkat kayo ay nagmamahal sa inyong mga anak. Salamat sa inyong mga buhay. Salamat sa inyo. Pagpalain kayo ng Panginoon. Aming mga nanay, mga magulang, salamat. Kami nagpapasalamat sa Diyos sa mga oras na ito, sa inyong mga buhay. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Gamitin mo sila, Panginoon. Patuloy mong gamitin ang mga nanay sa uling panahon. In this last day, sumakan nila, Panginoon, ang iyong pagkilos at ang kanilang anointing. In this last day, isa sila sa mga tanggap na much stronger anointing. Thank you, Jesus. Salamat sa aming mga nanay, Panginoon. Mga bayani ng tahanan. Hindi matatawaran ang kanilang mga sakripisyo, pagtitiis. Kulang ang aming pasasalamat sa kanila, Panginoon. Kayo na ang gumanti, Panginoon, sa kanilang mga pagsasakripisyo. Dakilang Diyos, kayo na ang gumanti sa kanila, sa kanilang kabutihan, sa kanilang mga itinanim, sa kanilang mga anak. Dakilang Diyos, sinabi mo na mga walang kakayahang gumanti para ibalik ang lahat ng kanilang mga tulong at sakripisyong ginawa. Sapagkat ang ilang mga anak ay limitado ang kanilang kakayahan para gawin ito. Pero Panginoon, Ikaw ang nagkasabing ako ang gaganti. Ikaw ang magsusukli. Sapat, Panginoon, ang reward mo na matatanggap ng mga nanay sa kanilang pagmamahal para sa kanilang mga anak. At tanggapin nila ito ngayon sa ngalan ni Jesus. Tanggapin nila ang reward mo, Panginoon, sa pamagitan ng kanilang pananampalataya sa iyo. Ang buhay na walang hanggan, ang reward mo, Panginoon, sa kanila. Bukod sa buhay na walang hanggan, ang mga mansyon, tahanan sa langit, dahil sa kanilang mga kabutihang pagmamahal. Salamat po, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
Pwede mo bang sabihin sa harap ng Diyos, Lord, proud ako sa nanay ko. Nanay ko siya. Sabihin mo yun sa harap ng Lord. Salamat, magpasalamat ka sa Diyos sa nanay mo. Come on. Salamat mga nanay sa mga oras nito. Magpasalamat kami sa Diyos dahil sa inyo. Hallelujah. Hallelujah. It is done, Lord. This is your will. It is done. Thank you, Lord. Come on, give Him praise. Give Him worship. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Come on. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Mapuno tayo ng pasalamat sa Panginoon sa mga oras dito. Sa pagkatapos ng gawain ito, mapuno tayo ng pasalamat sa Panginoon. Thank you for the joy. Ang Panginoon ay masaya sa mga oras na ito sapagkat inonor mo ang magulang mo, inonor mo ang nanay mo, at inonor natin ang mga nanay sa mga oras na ito. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Isulat mo sa iyong libro ang pangalan ng aming mga nanay, Panginoon. Thank you, Lord. Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Dahil sa iyo, Panginoon. Dahil sa iyo, Panginoon. Dahil sa iyo ang lahat. Dahil sa iyo. Dahil sa Panginoong Jesucristo, natutunan nating mahalin ang ating mga magulang ng lubos-lubos. Dahil sa Panginoong Jesucristo, natutunan nating magpatawad. Dahil sa Panginoong Jesucristo, natutunan natin ma-appreciate ang ating mga nanay. Mga magulang namin, kami na bago. Kami nagmahal sa inyo ng lubos. Pinalangin kayo at mga nanay sa mga oras na ito. Bakit kami ngayon nagpipray sa inyo? Dahil ito kay Jesus. Dahil sa Panginoong Jesucristo. Ang lahat ay sa Kanya. Ang kapurihan ay kay Jesus. Ang pasalamat ay kay Jesus. Sapagkat siya ang may malasakit. Siya ang lubos na may concern sa lahat. Siya ang nag-iisa na tagapagligtas ng lahat ng buong sangkatauhan, na karapat-dapat pasalamatan ng lahat ng nanay. Sapagkat si Jesus ang nagbigay ng pagkakataon sa lahat ng mga magulang na magkaroon ng pribilehiyo, na magkaroon ng pamilya. Pasalamatan niyo si Jesus, mga nanay. Siya'y dapat purihin at pasalamatan. Dapat pag-alayan ng buhay. Dapat pag-alayan ng lahat ng inyong mga anak. Ialay niyo kay Jesus ang inyong mga anak at sigurado hindi magiging sakit ang ulo ang mga anak ninyo kapag sila'y nasa piling ng Panginoong Jesus. Sapagkat one day kayo'y magiging proud sa inyong mga anak dahil sila'y naglilingkod sa Panginoong Jesucristo. Salamat, Panginoon, sa iyong kapurihan, pagluwalhati at pagtangkila. Sa ngalan ni Jesus, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng
so praise God. Salamat po sa inyong oras na ibinigay para po makinig ng salita ng Panginoon. At God bless po sa ating lahat at Happy Mother's Day po muli. At kung hindi pa po ninyo nababati ang inyong mga nanay ng Happy Mother's Day, ng I love you forever, gawin niyo na po ito. Ano po? Ayan, so salamat po. At patuloy po natin silang ipag-pray, panalangin, sapagkat minsan tayo po'y nagkukulang ang marami sa panalangin para sa kanila. Pero dahil sa oras na ito, sa araw na ito, Happy Mother's Day sa kanila, i-commit ninyo ang iyong sarili na laging isama sila sa panalangin sa napakahalaga nun para sa kanila. Amen? God bless po sa ating lahat. Sa mga magulang natin dito, Happy Mother's Day. God bless. Yun lang po.